Kaya umalis din ako sa church namin kasi iba talaga unawa nila sa amin. Sorry, kahit anong pilit nyo kung ganito ang nararamdaman, isa kayo sa mga makasarili na pero yung gusto nyo lang ang sundin. Hindi ko alam kung bakit ka umalis sa church, kung dahil ba sa iyong kasarian o kung may mas malalim ka pang dahilan. Pero kung magbabase lang tayo sa sarili nating nararamdaman, madadaya talaga tayo ng sanlibutan. The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Who can know it? Yan ang puso ng tao, mapanling lang. Kaya kung yan ang susundin natin, ay ililigaw lang talaga tayo niyan. At lalo pa na merong Diablo na pinakatuso sa lahat at deceiver. Upang tayo linlangin at ilayo sa katotohanan na kahit mali na ang ginagawa natin, isasalpak niyan sa ating damdamin na tama lang ang ating ginagawa. Kaya tignan nyo ang nangyayari ngayon sa sanlibutan. Napakagaan na lang tignan ng tao ang kasalanan. Kaya marami sa mga mali ay nagiging tama na lang dahil sa Diablo. Masyado niyang pinapagaan ng kasalanan ng tao para hindi natin mapansin na tayo ay nagkakasala na. A man's heart deviseth his way, but the Lord directed his steps. Kung matututo lang tayo magpasakop sa Panginoon, ang ating pusong mapanlinlang ay siya ang maggagabay sa atin. Dahil dyan natin matatagpuan ang buong katotohanan dahil ang Diablo ay puro kasinungalingan lamang. Ye are of your father the devil, and the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning and abode not in the truth, because there is no truth in him. When he speaketh a lie, speaketh of his own, for he is a liar and the father of it. Yan ang ginagawa ng Diablo, lilinlangin lang tayo niyan sa purong kasinungalingan at walang katotohanan sa kanya. Kaya ang tao, hindi na mabigat ang tingin sa kasalanan. Alam nyo ba kung bakit niya talaga ginagawa yan? Dahil dinadamay niya na lang ang mga tao. Dahil alam niya na malapit na ang kanyang oras dahil nalalapit na rin ang pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Kaya puspusan na rin ang ginagawa niya para lang iligaw ang tao sa katotohanan. Pero alam mo kung ano yung nakakalungkot ngayon? Yung kahit sabihin mo yung buong katotohanan, may mga tao pa rin na ayaw paniwalaan ng Panginoon. And because I tell you the truth, ye believe me not. At dahil ang Panginoong Jesucristo nagsasabi ng katotohanan, ay marami ring hindi naniniwala sa Kanya. Kaibigan, ito ang payo ko sa iyo. Kung talagang naghahanap ka ng katotohanan, sa Panginoong Jesucristo mo lamang yan matatagpuan. Jesus said unto him, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me, sabi ng Panginoong Jesucristo. Ang buong katotohanan ay nasa Panginoong Jesucristo lamang. Kaya kung ikaw ay magre-repent at tatanggapin mo sa puso mo ang Panginoong Jesucristo, mauunawaan mo ang buong katotohanan. And ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang katotohanan ay siyang magpapalaya sa atin. Dahil tayo ay matagal nang nakagapos sa kasinungalingan ng Diablo. Ang tanging kailangan lang natin para maging malaya ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya kung tatanungin nyo ako kung meron bang kaligtasan sa mga LGBTQ, meron talagang kaligtasan sa lahat ng tao kahit sino pang makasalanan yan. O hindi ba ganin nyo nalalaman, ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos. Huwag kayong padaya. Kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupig, ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Lahat ng binanggit dyan, hindi lang yun nakikiapid sa kapwa lalaki. Lahat ng yan ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Pero huwag ka mag-alala dahil hindi pa uli ang lahat para ikaw ay kumilala at tanggapin mo ang Panginoong Jesucristo para maranasan mo ang kaligtasan at ang katotohanan na nagmumula sa Panginoong Jesucristo. At ganyan ang mga ilan sa inyo, ngunit nangahugasan na kayo, ngunit binanal na kayo, ngunit inaring ganap na kayo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at sa Espiritu ng ating Diyos. Yan yung pamumuhay ng mga tao sa Corinth dati, pero hindi naman nangangahulugan na wala ng kaligtasan sa kanila. Dahil ang kaligtasan ay para sa lahat ng tao yan. Pero tayo ay merong own will, tayo ang mamimili kung tatanggapin ba natin ang kaligtasan na regalo ng Diyos sa atin o ire-reject natin ang Panginoong Jesucristo. Dahil sasabihin ko sa iyo, kahit saan ka pa naaanib na religion o kahit ano pa yung pinaniniwalaan mo, nasa Panginoong Jesucristo lamang ang kaligtasan. Dahil walang kahit sinong tao ang kayang iligtas ang kanyang kaluluwa sa kapahamakan. At walang kahit sinong Diyos-Diyosan ang kayang magligtas sa atin, kundi ang Panginoong Jesucristo lamang. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. And that's the Lord Jesus Christ.
Kaya alam mo kung ano yung importante, kaibigan, yung maligtas yung kaluluwa mo dahil itong katawan na to, isang araw, babalik to sa lupa. At mawawalan ng saysay lahat ng ginawa at pinaghirapan mo dito sa mundong ito. Yes, pwede mo sabihin ngayon, nag-enjoy ka, nagagawa mo yung mga bagay na gusto ng puso mo. Pero pakaingat ka, kaibigan, dahil pag ang tao natapos sa mundong ito at walang Kristong tinanggap sa kanyang puso, sigurado ang impyerno ang nag-aantay sa kanya. At siguradong hindi mo gugustuhin ang magiging karanasan mo sa impyerno. Dahil kahit anong sigaw, kahit anong iyak, kahit anong hingi mo ng kapatawaran, ay wala ng kapatawaran pag nasa impyerno ka na. Dahil habang nandito ka sa lupa, yan ang pagkakataon mo na kilalanin ng Panginoong Jesucristo. Dahil doon ay makakaranas ka ng gutom, uhaw, pagod, walang hanggang pagsisisi, walang hanggang kasakitan, at lahat pa ng hindi mo gugustuhin ay mangyayari doon sa lugar na yon. Kaya habang may oras ka pa, piliin mo na ang katotohanan. Maraming salamat po and God bless you all.